Tahimik ang gabi sa bayan ng Dolores, Quezon. Ang malamig na hangin ay tila may dalang bulong ng sinaunang awit mula sa kagubatan ng Banahaw. Sa isang lumang bahay sa gilid ng nayon, isang binatilyo ang nakaupo sa bubungan, nakatingala sa kislap ng mga bituin. Elias, bumaba ka na riyan. Gabi na, sigaw ng kanyang lola Minang mula sa loob ng bahay. Sandali lang po, la. Parang may naririnig ako mula sa bundok, sagot niya habang pinakikiramdaman ang malamig na hangin. Hindi yun ang unang beses na naramdaman niya ang kakaiba. Mula pagkabata, parang may koneksyon siya sa bundok Banahaw, parang tinatawag siya nito. Minsan, sa panaginip niya, may isang babae na nakasuot ng puting saya. May mahahabang buhok na parang ulap, ang humihiling sa kanyang bumalik. Bumalik ka, tagapagmana ng apoy. Naghihintay kami, anang babae. Ngunit sino siya, at ano ang kahulugan ng kanyang panaginip? Kinabukasan, maaga siyang gumising. Dala ang kanyang luma ngunit matibay na backpack, ilang dalat ang pagkain, tubig, at ang kwintas na bigay ng kanyang yumaong ama, isang itim na batong may hugis ng mata. Wala siyang paalam kahit kanino. Sa kanyang puso, alam niyang oras na para tuklasin ang matagal ng lihim ng bundok. Maagang umalis si Elias, bago pa sumikat ang araw. Tahimik ang buong bayan, maliban sa huni ng mga ibong gising na sa bagong araw. Tumahak siya sa isang daang matagal nang hindi ginamit, isang makitid na landas na balot ng damo at palumpong. Sabi ng mga matatanda, ito raw ang sinaunang daang tinahak ng mga albularyo at antingero noong unang panahon. Habang paakyat, unti-unting nabalot ng makapal na hamog ang paligid. Halos hindi na niya makita ang daraanan, ngunit sa halip na matakot, naramdaman niyang tila may gumagabay sa kanya. Ang kanyang kwintas ay biglang uminit, na parabang tumutugon sa presensyang hindi niya maipaliwanag. May bantay sa lugar na ito, bulong niya sa sarili, hawak-hawak ang kwintas. Ilang oras pa ang lumipas, at narating niya ang isang maliit na batis na tila walang pinanggagalingan. Ang tubig ay napakalinaw, at sa ilalim ng tila salamin nitong anyo, may aninong dumaan. Hindi isda, hindi tao, isa iyong nilalang na hugis babae, ngunit ang balat ay kulay pilak, at ang mata ay may kulay ng langit sa dapit hapon. Elias, napalingon siya, wala namang tao. Elias, ikaw ba ang tagapagmana? Muli niyang narinig. Laminga siya sa paligid. Sino ka? Tanong niya, nanginginig ang boses. Nasaan ka? Sa gilid ng batis, biglang may umusbong na liwanag, isang anyo ng babae na tila gawa sa ulap at tubig. Ang kanyang buhok ay umaagos na parang ilog, at sa kanyang noo ay may marka ng araw. Ako si Diwata Liang, tagapagbantay ng silangang susi. Matagal kitang hinintay, Elias. Nanigas si Elias sa kinatatayuan. Susi, ako, paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang dugo mo ay nagmula sa mga unang tagapag-ingat ng apoy ng Banahaw. Ang kwintas mo ang patunay, ngunit may panganib na paparating. At ang tanging makapipigil ay ang magbukas ng pinto sa ilalim ng bundok. Anong pinto? Gulat niyang tanong. Ngunit biglang naglaho ang anyo ni Liang, kasabay ng pagtila ng hamog. Naiwan siyang nag-iisa, ngunit hindi na siya ang dating Elias. May gumising sa kanyang katauhan, isang layunin, isang misyon. Maghapon nang naglalakad si Elias, patuloy na sinusundan ng landas sa gilid ng bundok. Ang kanyang isipan ay puno ng tanong, sino ba talaga si Diwata Liang? Ano ang ibig sabihin ng silangang susi? At anong pintong tinutukoy niya? Nang malapit nang lumubog ang araw, nakarating siya sa isang masukal na bahagi ng kagubatan. Doon, may nakita siyang kakaiba, isang matandang puno ng balete, napalilibutan ng mga bato na may ukit. Isa sa mga bato ay may anyong tila mata, kapareho ng hugis ng kanyang kwintas. Lumapit siya at itinapat ang kwintas sa bato. Bigla itong nagliwanag. KRRRRRRKKKK. Yumanig ang lupa. Dahan-daang bumukas ang lupa sa harap niya, at isang lihim na lagusan ang lumitaw. Mula roon, lumabas ang malamig na ihip ng hangin na tila galing sa kailaliman. May bumigkas na tinig mula sa loob. Ang hindi marunong tumanggap ng nakaraan, ay hindi karapat-dapat sa liwanag ng kinabukasan. Huminga ng malalim si Elias. Wala nang atrasan, at siya'y pumasok. Sa loob ng lagusan, napapaligiran siya ng mga ukit sa dingding, mga nilalang na may pakpak, mga sundalong may apoy sa kamay,
at isang lalaki na may hawak na itim na bato, gaya ng kanya. Sa pinakailalim ng yungib, may nakita siyang pinto. Gawa ito sa itim na kahoy at bakal, walang hawakan, walang susi, ngunit sa gitna ay may butas na hugis mata. Itinapat niya ang kanyang kwintas. KLIK. Dahan-daang bumukas ang pinto, at sa likod nito ay ang hindi niya inasahang makita, isang sinaunang silid na puno ng makinang na mga kristal, at sa gitna, isang nilalang na natutulog, higanti, may balat na parang lava, at sa dibdib ay may marka ng araw at buwan. Sa tabi nito ay isang matandang lalaki na nakasuot ng damit ng albularyo, hawak ang isang balumbon. Ikaw na nga, Anito. Ikaw ang huling tagapagmana. Nagulat si Elias. Sino ka? Ako si Mang Apol, ang huling tagapag-ingat ng pintong ito. At ang nilalang na iyan, sabay turo sa natutulog na halimaw, ay ang tagabantay ng apoy, ang Silob. Kung magising siya sa maling panahon, masusunog ang lahat. Nanatiling tahimik si Elias habang tinatitigan ang natutulog na nilalang sa gitna ng silid. Ang katawan nito ay parang nililok sa batong nagbabaga, tila buhay na apoy na pansamantalang pinahimbing. Si Mang Apol, ang matandang albularyo, ay lumapit sa kanya at inabot ang isang balumbon. May mga sinaunang sulat na hindi niya mabasa, ngunit sa gitna ay may nakaguhit na imahe. Isang batang lalaki na may hawak na bato at isang halimaw na nakatali sa kadena ng liwanag. Ang iyong ama ay isa sa mga tagapagbantay ng apoy, ani Mang Apol. Ngunit pinili niyang iwan ang tungkulin para mabuhay bilang ordinaryong tao. Sa kanyang pagpanaw, sa'yo napunta ang karapatang iyon. Ngunit ngayon, ang oras ng pagbabantay ay muling dumating. Hindi ko po alam ang ibig sabihin nito, paano kung hindi ako handa? Yusisa ni Elias, habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tunay na ang pagiging handa ay hindi sinusukat sa tapang ng dibdib kundi sa kakayahang yakapin ang katotohanan, sagot ni Mang Apol. Ang nilalang na ito, ang Silob, ay hindi halimaw, kundi tagapaglinis. Tuwing ika-100 taon, ginigising siya upang sunugin ang kasamaan sa mundo. Ngunit, bakit kailangan siyang bantayan? Tanong ni Elias. Dahil minsan, ang apoy ay hindi na tumitigil sa kanyang layunin. Kapag nagising siya nang wala ang tagapagmana, hindi na niya maaaninag ang hangganan ng tama at mali. Sa halip na linisin, wawasakin niya ang lahat. Lumapit si Elias sa katawan ni Silob. Sa kabila ng anyong nakakakilabot, may isang kakaibang damdamin siyang naramdaman, parang pamilyar, parang isang matagal ng kaibigan. Humawak siya sa markang nasa dibdib ng nilalang. Biglang lumiwanag ang buong silid. Ang kanyang kwintas ay lumutang sa ere, at mula rito ay lumabas ang imahe ng kanyang ama. Elias, wika ng imahe, anak ko, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay pinili mo ang daan ng liwanag. Alalahanin mo, ang apoy ay hindi laging kaaway. Sa tamang kamay, ito'y nagsisilbing ilaw. Naluha si Elias. Tatay. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, nagsimulang gumalaw si Silob. Damilat ang mata nitong apoy at tumingin sa kanya. Napaluhod si Elias sa lakas ng enerhiyang bumalat sa paligid. Muli siyang narinig, tagapagmana, oras na ba? Si Elias ay hindi makasagot. Ngunit sa puso niya, alam niyang isang desisyon ang kailangan niyang gawin, gisingin ang Silob para sa misyon nito, o panatilihin itong natutulog habang ang kadiliman sa labas ay patuloy na lumalakas. Ang paligid ay nanginig habang bumangon si Silob mula sa mahaba nitong pagkakatulog. Ang bawat hakbang nito ay parang lindol, bawat hininga ay sing-init ng bulkan. Ngunit sa halip na sumugod o manayra, lumuhad ito sa harap ni Elias. Tagapagmana, ikaw na ba ang bagong bantay ng apoy? Tanong ni Silob, ang boses ay tila halakhak ng naglalagablab na kahoy. Hindi ko alam kung handa ako, sagot ni Elias, pero kung ako lang ang natitirang pag-asa, gagawin ko ang nararapat. Tahimik si Mang Apol. Sa loob-loob niya, alam niyang dumating na ang panahong kanyang kinatakutan at inasam, ang panahon ng paglipat ng kapangyarihan. Mula ngayon, wika niya, ang apoy ng banahaw ay nakatali sa iyo. Ngunit mag-ingat, Elias. Ang apoy ay hindi laging sumusunod. Kapag hinayaan mong kainin ka ng galit, hindi mo na ito mapipigil. Sa gabing iyon, umupo si Elias sa tabi ng bumalik na natutulog na Silob. Sa kanyang harapan, may isang maliit na siga. Nakatitig siya sa apoy habang iniisip ang mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan.
Biglang may narinig siyang kaluskos mula sa labas ng kuweba. Tumayo siya agad. Hawak ang isang patpat na may sindi, lumabas siya upang tingnan. Doon, sa dilim ng kagubatan, may nakita siyang mga aninong gumagalaw. Ano yun? Bulong niya. Maya-maya, lumabas mula sa mga anino ang tatlong nilalang, may mahahabang braso, mga matang pula, at balat na tila putik na tuyo. Sila ay mga alon-alon, mga nilalang ng kadiliman na nabubuhay sa takot at pagdududa. Ang apoy ay muling nagising, bulong ng isa. Kailangan naming pigilan ito. Bumalik agad si Elias sa kuweba, ngunit huli na, ang tatlong nilalang ay sumunod at pinalibutan siya. Anong gusto niyo sa akin? Tanong ni Elias, lumalaban sa kaba. Hindi ikaw ang karapat-dapat. Ang apoy ay sisira ng balanse. Mas mabuti pang mapuksa ito. Nagliyab ang kwintas ni Elias. Sa isang iglap, nag-apoy ang kanyang mga palad. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kapangyarihang tila nagmumula sa mismong puso niya. Hinuto niya ang patpat sa lupa, sumambulat ang apoy. Nagpaurong ang mga alon-alon. Ngunit bago sila tuluyang nawala, nagsalita ang isa sa kanila. Hindi mo kami kayang pigilan mag-isa. Ang apoy na yan, darating ang panahon, ikaw mismo ang magpapalaya sa kasamaan. Pagkaraan ng labanan, lumapit si Mang Apol. Ang kadiliman ay alam ng nagising ka, wika niya. Magsisimula na ang tunay mong pagsubok. Kinabukasan, mag-aalas 5 ng umaga, ginaisang si Elias ng malamig na ihip ng hangin at banayad na tunog ng tubig mula sa mga kristal sa kuweba. Nanatiling nakahiga si Sulab, ngunit ngayon, tila mas tahimik na ang kanyang paghinga. Sa labas, sumikat na ang araw, ngunit ang paligid ay parang nababalot ng malamlam na liwanag, parang nagbabadya ng pagbabago. Lumapit si Mang Apol at inabot kay Elias ang isang lumang kahon. Nasa loob nito ang tala ng mga naunang tagapagmana, wika niya. At isang mapa ng mga sagradong lugar sa Banahaw. Bawat isa ay may tagong tanda, at kapag nakumpleto mo ang apat, makikita mo ang pusod ng liwanag, ang tunay na pinagmumulan ng apoy. Binuksan ni Elias ang kahon. Sa loob ay may piraso ng tela na may berda ng araw at buwan, isang pulang bato, at isang papel na may mga salitang. Mas mahigit, sa silangan, ang puso ng hangin. Sa hilaga, ang ugat ng lupa. Sa kanluran, ang paningin ng gabi. Sa timog, ang pintuan ng tubig. Taglay ng tagapagmana ang lakad ng apat. Napakunot noo si Elias. Ibig sabihin, kailangan kong hanapin ang apat na sagradong lugar. Tumango si Mang Apol. At sa bawat isa, may bantay. Hindi sila laging kaaway, ngunit hindi rin sila madaling kumbansihin. Kung hindi mo mapasa ang pagsubok, hindi mo makakamtan ang tanda. Muling bumagta si Elias sa kagubatan. Ayon sa mapa, sa silangan ng bundok, may isang bangin na tinatawag ng matatanda bilang bungang hininga ng diwata. Doon, sa itaas ng matatarik na bato, sinasabing naruroon ang tagapangalaga ng hangin. Makaraan ang ilang oras ng pag-akyat at paglalakad, narating niya ang lugar, isang napakalalim na bangin, at sa gitna nito ay may isang manipis na tulay na yari sa mga baging. Habang tinatawid niya ito, may maririnig na siyang tinig na umaalingaw-ngaw sa paligid. Tagapagmana, bakit ka narito? Sa kabila ng bangin, lumitaw ang isang nilalang na may anyong babae, ngunit ang katawan ay gawa sa ulap at hangin. Ang buhok niya ay parang alon ng langit, at ang kanyang mga mata ay walang puti, puro liwanag lamang. Ako si Dayang Alinsangan, tagabantay ng puso ng hangin. Ang tanda ay hindi binibigay, ito'y kinikilala. Muling bumagta si Elias sa kagubatan. Ayon sa mapa, sa silangan ng bundok, may isang bangin na tinatawag ng matatanda bilang bungang hininga ng diwata. Doon, sa itaas ng matatarik na bato, sinasabing naruroon ang tagapangalaga ng hangin. Makaraan ang ilang oras ng pag-akyat at paglalakad, narating niya ang lugar, isang napakalalim na bangin, at sa gitna nito ay may isang manipis na tulay na yari sa mga baging. Habang tinatawid niya ito, may maririnig na siyang tinig na umaalingaw-ngaw sa paligid. Tagapagmana, bakit ka narito? Sa kabila ng bangin, lumitaw ang isang nilalang na may anyong babae, ngunit ang katawan ay gawa sa ulap at hangin. Ang buhok niya ay parang alon ng langit, at ang kanyang mga mata ay walang puti, puro liwanag lamang. Ako si Dayang Alinsangan, tagabantay ng puso ng hangin. Ang tanda ay hindi binibigay, ito'y kinikilala. Hinakbang ni Elias ang huling bahagi ng baging at humarap sa kanya.
Anong kailangan kong gawin? Tumikim ang diwata. Kailangan mong harapin ang iyong takot. Bigla siyang binalot ng hangin. Ang paligid ay nag-iba. Sa isang iglap, nasa tuktok na siya ng isang mataas na talampas, at sa ibaba ay ang kanyang lola Minang, humihingi ng saklolo habang nilalamon ng apoy ang kanilang bahay. Lola, sigaw niya, ngunit hindi siya makakilos. Nakagapos siya ng tanikala sa ere. Sa paligid niya ay naroon ang mga alon-alon, tinatawanan siya. Hindi mo siya maliligtas, dahil ang apoy ay ikaw. Hindi, sigaw niya. Ang apoy ay hindi sumpa. Sa loob ng ilusyon, sumigaw si Elias at pinilit gamitin ang kanyang lakas. Sumiklab ang kanyang katawan ng liwanag. Pumutok ang tanikala. Ang paligid ay nabasag at siya'y bumalik sa realidad. Si Dayang Alinsangan ay ngumiti. Tinanggap mo ang katotohanan, na ang apoy ay bahagi mo, ngunit hindi ikaw ang kadiliman. Mula sa kanyang palad, inabot niya ang isang balahibong gawa sa liwanag ng hangin. Ito ang unang tanda, dalhin mo, bitbit ang unang tanda, ang balahibong gawa sa liwanag ng hangin, bumalik si Elias kay Mang Apol. Ngunit hindi na niya inabutan ang matanda sa kuweba. Sa halip, may iniwang mensahe sa isang patpat na tinuhag sa lupa. Mas mahigit, ang lupa ay tahimik ngunit may bibig. Sa hilaga mo matatagpuan ang pangalawang sagot. Maging matatag, Elias. Sa ugat ng lupa, hindi liwanag kundi loob ang sinusukat. Muli siyang naglakbay, ngayon ay patungong hilaga. Ang daang tinatahak ay mas makitid, mas masukal, at mas madilim. Dito, ang mga sanga ng puno ay parang mga daliring nakaunat. Nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya, mga matang hindi nakikita, mga yabag na walang paa. Sa pinakailalim ng gubat hilaga ng Banahaw, natagpuan ni Elias ang isang kuweba na ang bungad ay may ukit ng mukhang may tatlong mata. Sa paligid nito, maraming punong tuyot na tila lumuluhan ng dagta. Pagpasok niya, agad siyang binalot ng dilim. Wala siyang makita, kahit ang sindi ng kanyang apoy ay tila kinain ng kadiliman. Sa kawalan, muling may tinig na nagsalita. Bakit mo hinahanap ang ugat ng lupa? Tungkulin ko, sagot ni Elias, at bahagi ako ng pangakong kailangang tuparin. Mula sa anino, lumitaw ang tagabantay ng lupa, isang matandang nilalang na parang nililok sa putik at bato. Isa itong Gargon, sinaunang espiritu ng kalikasan. Malalaki ang mga mata nito at ang katawan ay parang inukit sa pinatigas na lupa. Sa kanyang likuran ay may ugat na umaabot hanggang kisame ng kuweba. Ako si Lunok, ang bantay ng ugat ng lupa. Ang pangalawang tanda ay hindi maaaring makuha kung hindi mo kayang humarap sa iyong sariling anino. Nag-alab ang paligid. Isa-isang lumitaw ang mga alaala ni Elias, mga pagkakamaling ikinubli ng kanyang isipan. Ang mga pagkakataong natakot siyang tumulong. Ang panahong pinabayaan niya ang kaibigang nadamay sa sunog habang siya'y tumakbo palayo. Ang sandaling kinutya niya ang paniniwala ng kanyang lola Minang sa mga diwata ng bundok. Hindi mo ako kilala, sigaw niya, nanginginig. Ngunit ikaw ang may dala sa kanila, tugon ni Lunok. Tanggapin mo ang sarili mong pagkukulang, at makakamit mo ang lakas ng lupa. Kinaykit ni Elias ang mga mata. Sa kanyang puso, inalala niya ang kanyang mga pagkukulang, at sa halip na iwasan, niyakap niya ito. Tiniklap niya ang apoy sa kanyang mga palad. Walang yabang, walang galit. Lupa, bulong niya, patawad. Sa pagkakamali ko, natuto ako. Sa sandaling iyon, nayanig ang kuweba. Mula sa lupa ay tumubo ang isang halaman na may gintong dahon. Inabot ito ni Lunok at ibinigay sa kanya. Ito ang pangalawang tanda, dahon ng pagtanggap. Itanim mo ito sa puso mo, at hindi ka matitinag. Dalawa na ang hawak ni Elias, ang balahibo ng hangin mula kay Dayang Alinsangan, at ang dahon ng pagtanggap mula kay Lunok. Ngunit habang papalapit siya sa ikatlong direksyon, kanluran, ang paningin ng gabi, ramdam niyang tumitindi ang bigat ng kanyang mga hakbang. Hindi lamang pagod sa katawan, kundi parang may humihila sa kanyang diwa, pilit siyang pinapabalik. Ang gabi ay salamin, babala noon ni Mang Apol. At hindi lahat ng makikita mo ay gugustuhin mong malaman. Ang kanluraning bahagi ng Banahaw ay tinatawag ng mga matatanda bilang laylayan ng ulap. Dito, palaging may manipis na hamog kahit tirek ang araw, at may mga tinig na sumisipol kahit walang hangin. Matapos ang 2 araw ng paglalakad, narating ni Elias ang isang lambak na tila pinagsama ang gabi at araw. Ang mga puno'y may ilaw sa ugat ngunit itim ang dahon,
at ang langit ay kulay kahel na parang palubog na araw na hindi natutuloy. Sa gitna ng lambak, may isang nilalang na nakaupo sa batong hugis mata. Isa siyang matandang babae na may mahabang buhok at may pirang sa mga mata. Ako si Inang Malisya, wika niya, tagabantay ng paningin ng gabi. Dito, wala kang metatago. Ang mga bagay na ayaw mong tingnan, ako ang nagpapakita. Lumapit si Elias, hawak pa rin ang mga tanda. Handa akong harapin ang susunod na pagsubok. Biglang nagdilim ang paligid. Nawala ang lambak. Nasa loob na siya ng isang malawak na salamin, walang dulo, walang taas, walang baba. Sa salamin ay may iba't ibang bersyon ng kanyang sarili. Isa, duguan, hawak ang mga abo ng kanyang mga kaibigan. Isa pa, nakaupo sa trono, ngunit sa paligid niya ay disyerto. Isa pa, walang mukha, walang damdamin, walang direksyon. Alin ang tunay mong sarili, Elias? Bulong ni Inang Malisya mula sa kawalan. Ang biktima, ang sakam, o ang wala? Huminga si Elias. Dahan-dahan niyang nilapitan ang pinakakaraniwang anyo niya sa salamin, hindi bayani, hindi masama. Isa lamang siyang batang lalaki na takot, nagtatangka, at paulit-ulit na bumabangon. Ito ako, sabi niya. Hindi ako perpekto, hindi rin ako Diyos. Isa akong taong may apoy sa puso at hanggang ituwid ang mali. Bumalik ang liwanag. Nakaupo ulit si Elias sa harap ni Inang Malisya. Ngumiti ang matanda, at sa kanyang palad ay may isang piraso ng itim na kristal na may puting guhit sa gitna. Ito ang pupil ng paningin, wika niya. Ang tanda ng gabi. Gamitin ito para makita hindi lang ang mundo, kundi ang katotohanang tinatago ng dilim. Kinuha ni Elias ang kristal. Sa sandaling hinawakan niya ito, lumutang ang lahat ng tanda sa kanyang katawan, ang balahibo, ang dahon, at ngayon, ang kristal. At ngayon, bulong ni Inang Malisya, isa na lang ang iyong kailangang harapin. Ngunit mag-ingat, ang tubig ay hindi palaging mapayapa. Sa kanyang lalim, nakatago ang pinakamatinding lihim. Tatlo na ang hawak ni Elias, ang balahibo ng hangin, ang dahon ng pagtanggap, at ang pupil ng paningin. Isa na lang ang kulang, ang tanda ng tubig, ang huling susi patungo sa pusod ng liwanag. Ngunit ang nararamdaman niya habang papalapit sa timog ay kakaiba, hindi takot, kundi isang malalim na lungkot na tila matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Ayon sa mapa, ang sagradong tubig ay matatagpuan sa isang lihim na lawa sa paanan ng talon ng Banahaw, sa lugar na tinatawag ng matatanda bilang luhang liwanag, isang lawa na hindi nakikita sa mata ng karaniwang tao, kundi sa pamamagitan lamang ng paniniwala. Sa umagang iyon, dinala ni Elias ang tatlong tanda. Ang paligid ay basang-basa sa hamog, at ang mga ibon ay tila tahimik. Habang binabaybay niya ang paanan ng bundok, napansin niyang mas lumalamig ang hangin. Ang mga halaman ay may patak ng tubig na parang luha. Maya-maya, nakita niya ang talon, mataas, makapangyarihan, ngunit sa ilalim nito ay tila walang lawa. Isang tuyo at mabatong lupa lamang ang naruroon. Napaupo siya, pagod na. Nasaan ang tubig? Paano ko ito makikita? Doon ay lumitaw ang isang nilalang mula sa mismong kaskas ng talon. Ang tubig ay umangat at unti-unting nabuo bilang isang babae, malinaw ang katawan, ang buhok ay agos, at ang tinig ay parang daluyong. Ako si Diwa ng Dalom, aniya. Ako ang bantay ng tubig, at ng alaala. Bago mo makuha ang huling tanda, kailangan mong humarap sa tanong, sino ka ba talaga? Sabi ng diwa, biglang nabalot ng tubig si Elias, at dinala siya sa isang mundo sa ilalim ng lawa. Doon, nakita niya ang mga alaala ng kanyang pagkabata, ang kanyang ina na nawawala, ang kanyang ama na hindi niya kailanman nakilala, at ang kanyang lola Minang na lumuluha habang kinakausap ang mga diwata sa gitna ng gabi. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang alaala na hindi niya kailanman naisip, isang sanggol na inilalagay sa altar sa gitna ng apoy, at isang nilalang na bumubulong sa kanyang tenga habang siya'y sanggol pa. Sa iyo ko ilalagak ang apoy, dugo ng mga tagapangalaga. Nagulat si Elias. Ako, anak ng tagapangalaga. Muling nagsalita ang diwa ng Dalom. Hindi ka ordinaryo, Elias. Ang iyong dugo ay nagmula sa sinaunang tagapagbantay ng Banahaw. Ang iyong ama ay pinili ng apoy, ngunit siya'y nilamon nito. Ngayon, nasa iyo ang huling pag-asa ng balanse. Bumalik sila sa ibabaw ng lawa, na ngayoy lumitaw na sa kanyang paningin, malinaw at kumikislap.
Sa gitna nito ay isang bulaklak na yari sa likidong kristal. Kinuha ito ni Elias, at nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang tubig sa kanyang katawan, ang kanyang puso, ang kanyang luha, ang kanyang kabuuan. Ito ang buko ng alaala, sabi ng diwa. Ang huling tanda, ngunit mag-ingat, Elias. Kapag ikaw ay humarap sa pusod ng liwanag, hindi kapangyarihan ang susubukan, kundi ang kalinisan ng iyong puso. Ngayon, tandaan na niya ang 4 na tanda. Ang 4 na direksyon ay nagkakaisa sa kanyang katawan. At mula sa diwa ng tubig, isang huling paalala. Ang pusod ng liwanag ay hindi lang lugar. Isa rin itong pintuan, na maaaring magbukas ng liwanag, o ng huling dilim. Bitbit ang 4 na tanda, balahibo ng hangin, dahon ng pagtanggap, pupil ng paningin, at buko ng alaala, muling umakyat si Elias sa pinakatuktok ng bundok Banahaw. Wala na siyang gabay, wala na ring tinig ng mga diwata. Ang lahat ay tila naghihintay. Habang siya'y papalapit sa tinatawag na pusod ng liwanag, ang hangin ay tumigil, ang paligid ay natahimik, at maging ang mga aninong sumusubaybay sa kanya mula sa simula ay naglaho. Sa kanyang harapan ay isang bukas na guwang sa gitna ng bundok, hindi lang kuweba, kundi parang pintuan ng ibang mundo. Mula sa loob nito ay may liwanag na umaalon-alon, tulad ng tubig ngunit umaapaw na init. Nang tumapak si Elias sa guwang, biglang sumiklab ang 4 na tanda sa kanyang katawan. Umikot ang liwanag, ang hangin, lupa, gabi, at tubig, na parang sumasayaw sa paligid niya. Ang kanyang balat ay nagningning, ang kanyang mga mata ay tila nagbukas sa panibagong anyo ng katotohanan. Sa gitna ng pusod ay isang altar, at sa ibabaw nito, isang palayok na tila gawa sa apoy at liwanag. Nakaukit dito ang sinaunang simbolo ng Banahaw, ang araw na may 4 na mata. Lalapitan na sana ito ni Elias nang biglang lumindol. Mula sa likuran niya ay may lumabas na anino, isang matangkad na nilalang na may katawan ng tao ngunit ulo ng uwak, at ang mga mata ay hukay ng apoy. Sino ang nagsasabing karapat-dapat siyang pumasok sa apoy? Ikaw ba ang tagabantay? Tanong ni Elias. Ako si itim na liyab, sagot ng nilalang, ang huling pagsubok. Hindi ako galit, ako ay katotohanan. May apoy ka sa loob mo, Elias. Pero para saan ito? Para sa sarili mo, para maging makapangyarihan, o para muling palaganapan ang digmaan ng sinaunang lahi. Tahimik si Elias. Hinawakan niya ang 4 na tanda sa kanyang katawan, pinaikit ang mga mata, at nagsalita. Hindi ako perpekto, nagkamali ako, natakot ako, at hindi ko lubos na nauunawaan ang lahat. Pero alam ko ito, ang liwanag ay hindi para ipagyabang. Ito ay dapat ibahagi. Tumigil ang anino. Dahan-daang naglaho si itim na liyab, at mula sa kanyang pagkatao ay lumabas ang isang bulalakaw na pumasok sa palayok. Ang apoy ay sumiklab, ngunit hindi nasusunog, kundi nagpapagaling. Lumapit si Elias at inilagay ang 4 na tanda sa altar. Biglang sumiklab ang buong kuweba, at ang apoy ay umakyat sa langit ng bundok. Isang napakalaking ilaw ang lumabas sa tuktok ng Banahaw, kitang-kita hanggang sa mga nayon sa ibaba. Mula sa apoy ay bumuo ng imahe ng mga sinaunang tagapangalaga. Isa-isa silang lumitaw, mga diwata, espiritu, at taong may kakayahan, at nagsalita sa iisang tinig. Elias, anak ng apoy, tagapagdala ng balanse, ikaw na ngayon ang tagapag-ingat ng Banahaw. Pagkababa niya mula sa bundok, sinalubong siya ni Mang Apol at si Silob, na ngayoy gising na at malakas. Sa kanyang paglakad pabalik sa bayan, napansin niyang muli ang pagkislap ng ilaw mula sa kagubatan, ang pag-awit ng hangin sa mga sanga, at ang paghinga ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi ito katapusan, ito'y simula ng isang bagong yugto. Mula sa ordinaryong kabataan, si Elias ay naging tagapangalaga ng liwanag. Ang hiwaga ng bundok Banahaw ay nagtuturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan kundi sa kababang loob, pagkilala sa sarili, at katapatan sa puso. Upang makamtan ang liwanag, kailangang harapin ang dilim sa loob natin, ang ating mga takot, pagkukulang, at lihim. Sa pagkilala sa mga ito, nagkakaroon tayo ng kakayahang umunawa, magmahal, at magpatawad, hindi lang sa iba, kundi sa ating sarili. Sa huli, tinuturo ng kwento na ang sinumang naglalakbay hindi para sa sariling kapangyarihan kundi para sa kabutihan ng lahat, ay siyang tunay na karapat-dapat tumanggap ng liwanag.
Please subscribe at like sa channel para magawa pa tayo ng magandang kwento. Maraming salamat.